Ilang senador din ang nanawagan ng tuluyang pagbuwag sa mga operasyon ng mga scam hub o iligal na pogo sa bansa. Sa kabila kasi ng ipinatutupad na ban, may mga bagong modus pa rin ang mga ito na nakakadagdag pa sa hamon ng pagtugon sa kriminalidad ng bansa. Si Daniel Manalasta sa sentro ng balita. Matapos ma-rescue ang nakidnap na estudyante mula sa isang international school, sabi ni Senador Sherwin Gatchalian, ang insidente ay wake-up call para sa paaralan na magigpit sa seguridad at protektahan ang kanilang mga estudyante. Muli rin nanawagan si Gatchalian na kailangan ng mabura sa mapa ang mga pogo. Hindi raw dapat payagan ang mga kriminal na operasyon nito na magpatuloy. Ayon kay Senadora Risa Hontiveros, ang umano'y pangingidnap sa isa't isa na mga umano'y dawit sa pogo ay noon pa lumalabas na problema. Pero ngayon kung may nadadawit pa na estudyante ay lubos itong nakakabahala. Pero may isa pang modus ngayon na binunyag si Hontiveros na posibleng nauugnay din sa pogo. May mga bago pa silang modus, no? Mga travel ads. Kunong travel ads sa simula. Pero sa mag-signify ng interest, parang pasa-sign in nila at i-recruit nila sa mga scam operations na pala. Sa gitna naman ng pogo ban, sabi ni Senate President Francis Escudero, nariyan naman ang PIGO o ang Philippine Inland Gaming Operations. Kaya sa nakikita ng senador, dapat din itong suriin. Sa PIGO, Pinoy ang nagsusugal. So yung sinasabi nating bawal sa mga dayuhan, pinapayagan natin yung mga kababayan natin gawin yun. Kung may sunod na akbang man, yun ang dapat suriin at pag-aralan. Kung masama ang pogo sa foreigner, mabuti ba ang PIGO para sa Pilipino? Yun siguro yung next chapter, kung sakasakali. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.